isa nating napapanood din dito sa YouTube na natutong mag-YouTube pero never natutong mag-isip. So, patay tayo dyan. Diba? Pero ito na po, tanongin na po natin, what constitutes cyber libel? Gusto lang natin na mas maintindihan, kasama din natin si Attorney Roy, of course, ang magiging attorney natin about this case. And gusto lang natin maintindihan lalo ngayon what constitutes cyber libel and kung bakit ito, di ba naging controversial to, if you remember, years back, isa din kami sa lumaban dito na ayaw namin na maisabatas ang cyber libel, attorney, as a matter of fact. So, nagkaroon ng mga congressional hearings about this law, yung bill na to. Pero eventually, ang nangyari, natuloy pa rin siya, naging batas pa rin ng cyber libel. Kasi at that time, age of vlogging po yun. Hindi pa vlogging. Vlogs pa lang. But anything that is related to social media or at that time to the internet, pwede na din pwede na din i-consider as libel. Kasi, dati kasi originally mga newspapers, radios, mga printed publications. So, ngayon attorney, para mas maintindihan nila at para yung mga kapwa naming mga content creators ay mag-ingat din next time. Ano nga po ba? What constitutes cyber libel? At paano ba pumapasok sa kategoryang yon ang isang, kumbaga, yung sa kaso nga na i-discuss natin ngayon? Ganito po yan, ang cyber libel po, may pinanggalingan yan Originally, libel lang yan under the Revised Penal Code. Doon sa Revised Penal Code, either libel ka through printed form yan, yung newspaper publications, or oral defamation pag may statement ka na defame yung pinatutungkulan. Pero na-modify yun kasi nag-evolve na yung times. Mayroon ng cyberspace at meron naman ng mga platforms na pwedeng gamitin sa pag-commit ng libel. So, pinasa nila yung Republic Act 10175. Yung Cybercrime Prevention Act of 2012. This amended yung, in a way, yung existing na sa Revised Penal Code kasi because of the cyberspace thing. Now, anong cyber libel ngayon? Ang cyber libel po ay ito ay halimbawa bakit tinawag na cyber libel? Because of the cyberspace. Internet na po yan lahat naman ngayon actually wala na newspaper publications, lahat ngayon pati news items nasa internet na lahat. Ngayon ang cyber libel po kanyan i-correlate po natin dun sa libel na definition sa Revised Penal Code. Ano po ba yung libel? Sa Revised Penal Code, sabi, 4 po yung elements nun Sabi, ang unang element is may imputation of a crime, defect, or vice which maligns the person of another person. Parang pinuput mo into disrepute, discredit yung taong yun. Yan yung first element. Second, may publication. Dati, under the Revised Penal Code, yung publication, diaryo. So, may nakakabasa. So, hindi lang yung pinatutungkulan yung nakabasa, kundi may malawak po yung coverage. Kasi yun tinatawag na publication. So, yun yung second. Third, may malis. Ngayon, ano po yung malis? May intention ka talaga na sirain yung pinatutungkulan mo. Doon sa batas po natin, ang malis po presume. Presume po yung malis. Kasi kung lalo na pag hindi totoo yung sinasabi mo at puro speculation lang na wala ka namang katunayan, yun, may mal. Ang presumption po, malicious yung sinabi mo or sinulat mo. And fourth, identified yung pinatutungkulan mo. Halimbawa, sinabi mo si A at sinabi mo si A talaga, so identified po yung person na yun. So, ito po yung 4 na elements ng libel under the Revised Penal Code. What if attorney ginamitan nila ng code names,
tinawag nila sa ibang names. O pwede pa rin naman yun kung may circumstances that will lead to that person na siya talaga yung intended target. Circumstantial po yan. Pwede po yun. Ililink mo lang naman. So yun na yung mga circumstantial evidence. Yes, kasi may mga ilinking evidence naman. Gano'n. I-collate mo lang yun hanggang ma-zero in mo kung sino talaga yung intended target. And for example, sa kagaya ni business partner, kasi si Mike hindi lang naman hindi lang naman ordinary citizen. Yes. Business owner din siya and members of several reputable organizations. Yeah. Does that also make the case heavier? Yeah, kasi ang sa libel po, may dalawang aspeto po yan eh. Isang criminal, saka isang civil. Nasa desisyon na po ng complainant kung anong gusto niya, kung yung criminal lang yung i-pursue niya or criminal and both criminal and civil. Ngayon, pag ipupursun niyo po yung civil, malaking consideration po yung status na nagpo-complain sa pag-considera ng korte ng danyo. Sa halimbawa, malaking tao yan. Diba? Kagaya ko, malaki ako. Yun ba yun? Sa Yes. kilo ba yun binabasa? Literally and figuratively. Kala ko literal eh. Sikat yan sa community dahil philanthropist yan. Madaming words at tinitingal lang tao yan na wala namang ginagawang masama, na walang record. Yan, i-consider yan ng husgado sa pag-impose po ng danyos. Ikaw partner, masasabi mo, ready ka na ba? Matagal ko naman ng pinag-isipan yan. At saka hayaan na natin yung court kung ano magiging desisyon. Kasi marami nagsasabi, ba't hindi na lang daw pag-usapan? Kasi yan din ang tanong ko nun eh. Ba't hindi na lang pag-usapan kung may issue? Dapat mo kinausap ako. Oo, yun yung tama. Dapat kinausap ka bago ito nangyari yung mga banata na to. Because sometimes, kami naman guys, mga vloggers, as you all know, there are moments talaga na babanat tayo. But then, this is what I'm talking about. We attack the idea, not the person. Because we can always have a healthy discussion about certain opposing ideas that we have without actually insulting another. Because the moment that you start insulting another person, that's already a different thing. You can be brought to court, diba? With that. And this is clearly what is happening right now for those who does not understand it yet kung bakit hindi nila pwedeng pag-usapan because the damage has already been done and it's not just minimal damage. Lalo na si Mike Cervera, si partner ko, ay isang business owner and also has several stakeholders kasi ang businesses nito ay pina-franchise. So yung business niya, it's not just him, but a corporation with how many heads yun na stakeholders? Ilan yung branches mo? More than 40? 80 pa nga ata. Ay, hindi pa 80. Dati yun, dati. Dati 80. So, maapektuhan talaga din ang takbo ng kanyang negosyo. So, I hope you understand as well kung bakit hindi na siya kaya talaga pang pag-usapan because yung damage na nagawa nito sa kanya, sa reputasyon niya, sa negosyo niya, ay sobra-sobra din naman. Lalo na napapanood din ito ng libong-libong tao yung mga paninira sa kanya. Tsaka hindi lang yun kasi parte tayo ng iba't ibang organization. Hindi basta-basta mga organization yung kinakaaliban natin na inaalagaan natin yung ating reputasyon. So sa pamamagitan ng mga ganyang paninira, sabi ko nga, dapat pinag-isipan muna. Pero syempre, kailangan ding i-depensa yung sarili niya sa korte. At ang korte na bahalang magpasya kung ano magiging kung ako ba'y mali o kung siya yung tama, okay lang din naman. Pero hayaan na natin ang korte ang humulihan. Pwede mag-question? Yes. Okay, yung question ko lang dito, instant mic, no? Yung nakikita ko kasi sa comment, na pares naman daw tayo mga PBBM supporter pro-admin. Bakit nauwi pa sa kaso? Ayun nakikita ko dito sa comment eh. Kasi yun din naman yung tanong ko noon. Pare-parehas lang naman tayong sumusuporta sa isa na sabi ko nga nasa isang linya lang tayo. At ako nagtataka bakit biglang lumabas yung ganyan mga issue na bigla-bigla na lang, hindi ko alam.
Ako alam ko. Oh, yun. Kasi nag-Thailand tayo. Doon na nagsimula. Nag-Thailand kasi kami ni partner. Ang hindi nila maintindihan, alam mo kayo mga kasama namin dito, kahit naman nagkaiba-iba na kami, kasi di ba galing ako sa Duterte camp, kaya naman nagkaiba-iba kami ng paniniwala, magkakaibigan pa rin kami. Basta yun lang yung aking position ngayon. Dahil matagal naman na akong hindi nga ako sumasagot dyan sa mga akusasyon na yan. Hayaan na natin yung korte na magpasya. Kung ako ba ang mali o siya ang tama, edi doon na lang tayo. Doon na lang siguro ako magbibigay uli ng aking mensahe, statement kung ano yung magiging resulta ng resulta nito. So, attorney, usually, ano ang mangyayari pag, kunwari, today, nakapag-file na tayo, di ba? So, what will happen ano yung mga next steps yan or next events? Meron naman tayo tinatawag na due process, of course. So, pagka-file sa piskalya, kung sabihin ng piskalya may sufficient informed and substantial complaint, magpapadala naman ng subpoena yan. Pasasagutin naman yung respondent. Siyempre, magpapafile siya ng counter affidavit. Doon niya i-raise yung mga depensa niya kung meron siya mga depensa. Ngayon, i-evaluate yan ng fiscal kung may kaso ba o wala. Kung may kaso, i-elevate ng fiscal yung case under investigation sa korte. Kung sabi ng fiscal walang kaso, i-dismiss niya. So, yun lang. Yun so far, yun yung mangyayaring process. Of course, the prosecutorial arm of the government will afford due process to every respondent. Pero, for example lang, hypothetically, kung nag-pursue ang case, hearings na, anong next na nun? So, mag-hearing na sa RTC pag nag-file. Kasi ang penalty kasi ng cyber libel, 6 months on 1 day to 8 years. So, ang may jurisdiction niyan, regional trial court. So, magtatrial yan. Magpe-presenta ng ebidensya yung complainant na establish niya kung bakit siya nagpa-file ng libel, bakit libelous yung implications ng kinakasuhan niya. On the other hand, yung respondent na magiging akusado, accused dun sa korte, magpe-presenta din siya ng ebidensya na sasabihin niya na kung bakit hindi libelous naman yung mga sinabi niya. So it's a matter of evidence na yun, ebidensya. Attorney, may tanong po ako na may importanteng tanong po ako para po sa lahat din ito. May pagkakakulong ba yung cyber libel? Halimbawa, ito, ipa-file po ninyo na 9 counts of cyber libel. May pagkakakulong ba ito yung sa siyasampahan po natin? Yes. Kasi yung under this, as a matter of fact, those both under the revised penal code saka sa cyber law, merong kulong. Mas mababa yung sa RTC But because of the cybercrime law, in-elevate ng 1 degree ang penalty dun sa cybercrime or cyber libel. Ang penalty niyan, per count is 6 years and 1 day to 8 years. Yun yung imprisonment. Kung sakaling manalo po sa kaso yung inyo pong complainant, ilang years po kaya ang tansya po ninyo na magiging pagkakakulong ng sinasampahan? Ang range is depende sa korte. Ang korte ang mag-i-impose kung ano ang specific penalty. Magre-range yung penalty from 6 years and 1 day to 8 years. Okay. Yun yung pagkakakulong. Yun yung penalty. So hindi po pala talaga biro ang cyber libel case. Kaya dapat mag-iingat din tayo sa mga sinasabi natin. Lalo na madaming nakakabasa. Very wide ang social media On the part po na nag-file ng kaso, anong evidence yung kailangan niyang i-produce? Of course, as a general, of course, hindi ko sasabihin kung ano yung specific case na ito, no? As a general, of course, kung cyber libel, of course, kung halimbawa Facebook yung pinag-postan, yung mga postings, screenshots. Kailangan niya ba, attorney, okay, given that already, kailangan niya din ba mag-produce ng evidence na mapapatunayan na may damages talaga siya? Of course. So magte-testify siya kung bakit siya na-damage. Ano ba yung component ng damage? Sleepless nights,
Siyempre, pag napapahiya ka, hindi ka maka-anxiety, yung reputation mo ay nadamage. So, intangible yung damage. Yes, intangible yun. Iko-quantify lang ng korte. So, pwede yun, yung mga sleepless na... Yes. So, ganun pala din kadali. Lalo na kung feeling mo, bumaba yung self-esteem mo din dahil Correct. napaiyakan. Correct. Embarrassment dun sa colleagues mo, hindi ka makalabas dahil pinag-uusapan ka nila. Kaya Attorney, factors. attorney question po ulit. Regarding po kay Mr. Cervera, ano yung pinakamalaking impact nung ginawa sa kanya nung tao at ano yung may bibigay ka ba na pwedeng ano yung ni damages? Hindi ko pa actually hindi ko muna i-discuss ngayon. It's up to the court to appreciate yung evidence na ito-present ni Mr. Cervera. Pero attorney, for example, yung nagfile ng kaso si partner sa vlogger, yung kalaban niya ay, for example, then vlogger din. Will the court also look at the angle na parang normal naman yan sa kanila pagbanatan or normal naman sa kanila yung I mean, it's not malicious because that's basically how they do it. Kasi ang daming vloggers ngayon na ganyan mag-vlog eh. Mapang-insulto, nakakala nila kasi parehas naman silang vlogger na nagbabanatan, ligtas na sila. Yun nga yun eh, kasi parang wala nang limits yung power ng mga vloggers eh, na lumalabis na. So, meron dapat na limitation. Excuse. Hindi porket vlogger ka, you can say anything that you want to say, even to the damage of the reputation of other persons. So, may responsible journalism naman silang tinatawag nila. So, applicable din siguro sa vloggers yan. So, I'll also raise a point. Paano pag sinabi, hindi naman kami kilalang army, I mean, we are not also recognized as journalists. So, paano yun kung yun yung nilaban niya naman? Even then, kasi ang definition ng libel is, nandun klaro naman yung sinasabi. So, kung all the elements are there, it's libel, it's a criminal act. So, dapat mag-isip din, kahit sino kahit vlogger ka, kahit ordinary citizen ka lang, na nag-post ka doon na libelous, pwede ka rin kasukan So, more so with vloggers, kasi dapat magiging more responsible itong mga ito kasi madami silang viewers yung ordinary yung na walang viewer yan. Pero pag may nakabasa na kaibigan, they can sue it. Limited lang. Limited lang. Dito medyo white yung viewership. So mas delikado. Mas mabigat yung kaso. Mas delikado. And attorney, paano yung for example, is this a bailable offense? It's a bailable offense. Bailable offense. So, yung kanyang freedom is simply because nag-bail siya. Yes. Kung sabi ng fiscal, may kaso, elevate niya, then i-determine ni judge na may sufficient cause to issue a warrant of arrest, mag-issue ng warrant, dapat mag-bail ka to gain your provisional liberty. Provisional liberty. Yes. And then, attorney, ang provisional liberty mo is for how long? Hanggang hindi natatapos yung kaso. Kung nakuntik ka, of course, kukulong ka unless you appeal again. Ngayon naman, pag na-dismiss yung kaso for insufficiency of evidence, so of course, i-acquit ka. Kung nag-bail ka, mababawi mo. Kung cash bond yung pinost mo na bail, mababawi mo na yan, bibigay mo. Pag sa Court of Appeals, natalo ka, akit ka na sa Korte Suprema, at natalo ka pa din doon, may bail pa rin ba yun? Wala na yun. Kasi pag yun yung Court of Last Resort, Supreme Court So wala ka nang pupuntahan iba Kulungan na. Kung convicted ka up to the Supreme Court, wala ka nang remedy. You have to serve your sentence kung nakuntik ka. So, is it also possible na sa lower courts, for example, convicted ka sa 6 counts and then pagdating sa Court of Appeals, mababawasan yun? Pwede. Sabihin ng Court of Appeals, 3 counts lang po. Pwede naman. Kasi they have the power to sustain or to reverse yung decisions. That's why it's called appeal. Kung sabi ng Court of Appeals, sa tingin nila mali yung trial court sa assessment niya ng evidence, they can modify the decision.
And attorney, gusto ko lang din ipasok na natin yung public attorney's office. Kunwari wala namang capacity ang isang accused to hire his or her own lawyer, yung PAO magpo-provide talaga nun, no? Merong kasi, may criteria din yung PAO. Hindi mo lang pwedeng sabihin na wala akong capacity. Meron silang dinidetermine na factors kung pwede ka nilang hawakan or you should seek the services of lawyer. Ano criteria? So, kung pumasok ka doon sa criteria ng PAO, can you avail the services up to the Supreme Court? Yes. So from start to finish talaga na yun? Basta pumasok ka sa criteria. Okay. Kayo, may tanong pa kayo? Attorney, anong message mo dun sa mga tao na bumabanat na lang sa social media ng hindi iniisip? May paipapayo pa kayo? Muna siguro, i-verify muna natin yung facts natin before tayo bumanat. Kasi hindi natin masabi, baka may masaktan tayo, of course, damaging sa reputation. Hindi lang sa tao na yun, kundi sa family din, then sa colleagues niya. On the other hand, ikaw naman, dahil siguro baka wag ka lang, emotional, baka makasuhan ka din, magpupan sa'yo, magbubumiran sa'yo. So, dapat i-verify muna yung facts bago natin i-utter. May basis tayo, may basihan tayo, hindi pwedeng puro speculation. Kasi accusatory yan yung speculation There must be basis. One last question, attorney. Kaano-ano niyo po si Mr. Chavera? Wala naman. Nagsik lang ng advice. Then, tinanong niya kung may based on the facts, kung may kaso, sabi ko, apparently, meron. So, yun lang. Tinulungan lang naman natin sa pag-collect ng evidence. Yun lang. So, this is, again, a reminder to all content creators na be careful also what you say on social media. Most especially when you are already crossing boundaries. You have to draw the line, diba? Between what is a debate between ideas and actually insulting other people na kumbaga causing damage already to their reputation. Because that already constitutes cyber libel. Kaya ang lagi nating ina-advise, diba, attorney, is to veer away from naming names, veer away from the habit of actually insulting people online, damaging their reputation, because social media can be a healthy place if we only we have the capacity to discuss ideas. No, at hindi magsiraan. Kasi ang siraan na yan, to an extent, hindi mo alam, kung hindi mo masyadong kilala yung taong sinisiraan mo, hindi lang pala siya ang nasisiraan mo, kundi pati yung lahat na nakakabit sa kanya na organisasyon, pamilya, negosyo. That's why you have to be more careful because delikado ka. Lalo na kung super identified ang sinapatamaan mo o tinitira mo. Yes. Diba? Okay na sana kung may code names ka, but it has to be, hindi identifiable to a person. But kung wala kang code name, and talagang tinitira mo lang, edi wala tayong magagawa dyan, kaso talaga yan. And attorney, what if erase nila yung fact na public figure naman? Si Mike Cervera. Actually, yung public figure kasi gray area yan is really a public figure. Secondly, it does not mean na kung public figure ka, pwede mo nang sirain yung reputation ng tao. Public figure ka ba? Hindi ko alam kung public figure na ako kasi nagpa-vlog lang din. O figurine ka? Figurine lang si partner. So, partner, may final message ka ba? Kasi attorney, may... Basta ako, yun. Tayo na lang natin kung anong magiging pasya ng Korte. Kasi yun naman, sila naman nakakalam yan at makakapag-pasya kung ano talaga yung
may bibigay natin mga ebidensya. At kung meron naman siyang ebidensya sa mga sinasabi, edi ibigay niya rin para na sa ganun mapag-aralan maigi ng korte. Kaya ulitin ko, pagkatapos nito, hindi na ako magsasalita. Hintayin na lang natin kung ano sasabihin ng korte. At kung manalo ka, if ever, sa kaso, ano yung magiging team song mo? Team song, siguro hindi naman ako kakanta, kundi hindi naman kasi ito ginagawa natin para sa sarili lang natin. Kundi maging ano na rin, maging aware yung mga katulad natin na nasa social media na bitaw na lang ng bitaw ng salita ng hindi pinag-aaralan. Yung mga binibitaw ng salita. At lagi ko sinasabi dapat nag-ano tayo ng mga ebidensya kung may patunay ilabas. Lang. Pero ulitin ko, yung aking posisyon, hintayin natin ang korte na siya magpasya. Dahil ito tuloy-tuloy naman. Si attorney na mas nakakaalam. Si attorney na lang tanongin. Attorney. As Mike said, let's just wait for the laws of justice to guide. Okay. Ganda na na. The wheels of justice to guide. Let's just wait for the wheels of justice to grind. So, kung tatagalugin natin, antayin na lang natin na madurog ka. No? Diba ka na yung grinder natin yung sinauna, this is justice and we will grind you. So, mapupudpud ka daw talaga. At attorney, and yung sa cyber libel again, are there any other kakabit na cases na pwede pang i-file? Or sa as of now kasi yun lang ang nakikita natin. Although gusto pa sana, kaya ito yung pinaka-one kasi, ito yung sample dun sa mga statements sa really sa akin personally, it's like this. Pero usually, in some of your cases, usually ba, if cyber libel, ano ba usually yung katambalan niya ng kaso pa? Para mas makapag-ingat sila lalo. Maybe once siguro yan, ano? Yung damages, of course. Yung damages. Kasi associated always with the cyber libel yan. Yung sinisik na damages. Ano? Medyo mabigat din yun. Yung damages because of the damage reputation. Yung sinasabi ko. Kasi nga, pag dalawa two-prong lagi yan criminal and civil. So it's up to the... So sa civil, magpo-fall ang damages. Yes. Doon kayo usually magde-demand, no? Yes. Na-damage ako dyan, kailangan ko 50 million para maayos yung sarili ko. Although dito, sa process nito, dahil may element of damage talaga yung libel, dyan na rin nililitis sa criminal case, usually, yung aspect ng damages. So, ang pangit pa kasi nito, nasa parehas kaming kampo. Di ba? And ang pangit din ng optics nito sa mga followers namin kung bakit may kakaganito. But then they have to understand, this is not about our ideas or ideologies and beliefs. Kasi itong isa na personal. Personalan to. Hindi to about what we are fighting for and what we are discussing on social media. This is about already the person, yung pagtira niya. Sa kakuha din kung mga professionals yung tumitira, baka kasuhan din kayo ng administrative case for PRC license ka, baka revocation of license. Na yung mga may lisensya. Oo, kasi pag-fall din as an administrative offense. So, madaming pala yan. So, attorney, may tanong po ulit, sandali lang, sir. Anything after nitong nag-file na natin yung case, lahat ba nang sasabihin nung pinailan ng cases pwede pa maging laban sa kanya? Yung ba po, na-file na po natin yung case ngayon. Mm-hmm. Anything na sasabihin pa nung pinailan natin ng case is pwede pang maging laban sa kanya? Depende. Kung may sasabihin siya ulit na Additional defamatory, evidence. that's additional count. Thank you very much, attorney. Additional count. Kaya dapat magpatahi na lang ng bibig talaga pag may kaso.